Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina ay naganap ang final warm-up game ng Slovenia at ng Serbia bago sila sumabak sa 2025 Eurobasket. At naglaro nga sila Luka Doncic at ang 3-time MVP Nikola Jokic. Ang game na ito ay naging one-sided. Umpisa pa lang ay 10-0 run na kagad ang ginawa ng host Serbia at tinapos sila ang first quarter sa score na 33-23. Sa second quarter naman ay gumawa kaagad ng 16-5 run ng Serbia at bumuo sila ng 21-point lead at hindi na nga sila lumingon pa pabalik. Dominant game ang pinakita nila at hindi nila pinalamang mga kaibigan ng Slovenia sa game na ito. Pinakita nga nila kung bakit sila ang favorites. First half pa lamang ay decided na ang game at hindi na kinailangan ni Joker na magtodo pa ng kanyang performance. Natapos ang game sa score na 106-72 in favor of Serbia. 10 points, 8 rebounds, 4 assists ni Nikola Jokic in 19 minutes. 18 points si Nikola Jovic. 14 points si Bogdanovic at 10 points din si Tristan Vukcevic. Habang si Luka naman mga kaibigan ay nag-struggle ng husto. 17 points, 7 rebounds, 4 assists and 3 turnovers siya sa 29 minutes of playing time. Decent numbers nga for a game under FIBA rules, subalit lagapak nga ang kanyang efficiency. 2 of 8 lamang siya sa 2-point field goal attempts at 2 of 10 naman sa 3-point line. So bali 4 of 18 lang siya sa field. Ang Serbia ay perfect 7-0 sa kanilang warm-up games bagong Eurobasket. Habang Slovenia naman ay 1 win and 5 losses lang ang record nila sa 6 friendly games. Subalit alam naman natin na ibang usapan na nga kapag actual game na talaga. Ang Serbia ay kabracket ng Latvia, Portugal, Estonia, Turkey at Czech Republic. Lahat nga yan malakas mga kaibigan. Habang Slovenia naman ay kasama ang Poland, Iceland, Belgium, France at Israel sa Group D. At oo, Asian country nga ang Israel subalit naglalaro sila sa Eurobasket at hindi sa FIBA Asia. Kung nasa Asia nga sila ay tiyak ng malaking tinik din ito para sa karamihan ng Asian teams. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Cooper Flag naman ay ang pinaka-complete na player umano na papasok sa NBA in the recent years ayon sa former number 1 pick Blake Griffin. Madami pa nga daw itong espasyo na mag-grow subalit ginagawa nga daw nito ang lahat. Magaling umano itong pumasa, may tira sa labas, dumidepensa at nakikipag-agawan din sa rebounds. Well, may punto naman dito si Blake Griffin. Si Cooper Flag nga ay hindi great o elite sa kahit na anong bagay subalit good enough nga siya sa lahat. Dissenting shooter siya, dissenting playmaker, solid defender at may enough athleticism para makipag-agawan sa mga rebounds at depensahan ng multiple positions. Pwede mo nga siyang gawing point forward kapag no choice ka na at kaya niya din na maging small ball 5 depende na lamang sa matchup ng kabilang team. Hindi nga siya yung elite sa lahat ng bagay subalit pwede mo siyang i-develop into an all-around superstar. Yan nga ang nakikita ni Blake Griffin sa kanya at malamang ganun din nga ang Dallas Mavericks na sobrang saya na nakuha siya nito bilang ang kanilang number 1 pick. Kayo ba mga kaibigan, sang-ayon ba kayo kay Blake Griffin na si Cooper Flag ang most complete rookie sa recent years?